Sa ating balitang pulis, isa pong nasawi sa ligaw na bala habang 47 naman ang naitalang nasaktan sa paggamit po ng paputok. 7 individual naman kabilang 4 na pulis inaresto dahil po sa kaso ng indiscriminate firing. Detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar? Ali, tiniyak ng Philippine National Police na maharap sa kasong kriminal at kasong administratibo ang mga pulis na masasangkot sa indiscriminate firing. Mas pinaigting na rin nila yung operasyon laban sa mga nagtitinda ng iligal na paputok. Viral sa social media ang lalaking ito na nagsindi ng whistle bomb sa gitna ng kalsada sa Taguig City nitong Huwebes ng madaling araw. Sakto namang dumaan ang motorsiklong ito na sinubukan pang pigilan ng lalaki pero nagdire-diretso malapit sa paputok. Hindi na nakita ang rider na dumiretso ng takbo. Pero ang lalaking nagpaputok natukoy na at pinagbayad ng multa dahil sa paglabag sa ordinansa kaugnay sa designated firecracker zone. Nananawagan ang Philippine National Police sa ating mga kababayan na nais magpaputok na bagamat sila ay gumagamit ng mga legal na mga paputok, pero kung ito naman ay hindi nasa designated area, ito po ay sila po ay maaari makasuhan. Sa datos ng PNP, umabot na sa 47 ang naitalang nasaktan dahil sa paputok. Pinakamarami ang naitala sa Region 7 na may 13 biktima, na sinundan ng Region 12 na may 7 biktima at 6 naman ang naitala sa Metro Manila. Ang pinaka number 1 culprit po natin yung 5 star, ang number 2 po natin yung Piccolo at sumunod po yung Pakpak. Dahil dyan, patuloy ang operasyon ng PNP laban sa mga nagtitinda ng iligal na paputok. Ang PNP Anti-Cybercrime Group nakatutok naman sa bentahan ng paputok online. Katunayan, 21 individual na ang kanilang naaresto sa 18 magkakahiwalay na operasyon. Bawal ang pagtitinda ng paputok sa ating online platform. So maging ito ay yung pinagbabawal o hindi pinagbabawal, basta pinadaan sa online platform, ito ay pinagbabawal po ngayon. Nakapagtala na rin ang PNP ng 10 insidente ng indiscriminate firing kung saan 7 individual ang naaresto, kabilang ang 4 na pulis. 2 rito ang patrolman, 1 police master sergeant at 1 police staff sergeant na mula sa NCRPO, Region 13, Region 10 at Region 6. Lahat po sila ngayon ay nakakulong. Sila po ay kakasuhan ng Republic Act number 11926. Ito po yung willful discharge of firearms. Ang batas po na nasabi ay kaugnay sa mga uniform personnel, both military at saka yung Philippine National Police. Sa Tondo, Maynila, isa naman ang nasawi matapos tamaan ng ligaw na bala noong madaling araw ng December 25. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na nakikipag-inuman ng biktima ng tamaan ng bala na hinihinalang galing sa nagpaputok ng baril sa kabilang barangay. Ipapatupad po ni General Natates yung kung kanya pong sinabi na pinalabas po sa pamamagitan ng isang memorandum na sa loob ng 36 hours kapag po ay hindi nabigyan ng solusyon, yung pong indiscriminate firing na nangyari na may biktima, tatamaan po yung mga commander, sila po ay marirelieve. Ali, bagaman may mga pulis na nasangkot sa indiscriminate firing, nanindigan ng Philippine National Police na hindi kailangan selyuhan yung baril ng kanilang mga tauhan dahil naniniwala sila sa pagiging profesionalismo ng mga pulis. Ali. Okay, Marga, malaman lang natin ano ba ang penalty para sa indiscriminate firing, lalong-lalo na kung mga pulis o from the law enforcement agencies ang nagpaputok. Well, Ali, may karampatang kulong yan, no? Pagdating doon sa criminal case, lalo na kung yung bala na nanggaling doon sa yung baril ay nagdulot ng pinsala sa ibang tao, no? Yun yung tinatawag na stray bullet. Habang kung ikaw naman ay isang uniform personnel, may karampatang administrative case yan, no? Na grave misconduct na posible nilang ikatanggal sa serbisyo. Oo, at permanente na hindi ka na mabibigyan ng lisensya ng baril. Pero ito, payuhan natin yung mga kababayan natin because it's that time of the year, di ba? Kung saan sa pag-welcome ng bagong taon, meron talagang mga pasaway na magpapaputok at magpapaputok ng baril. Pwedeng pulis yan o pwedeng sibilyan.
sa tagal ko sa pagbabalita, meron talagang tinatamaan ng what goes up must come down sa pagbaba nung bala. May mga tinatamaan na kababayan natin. Ano ba may papayo natin? Totoo yan, Ali, no? Kaya nga nagpaalala ang PNP sa publiko na kung may makita sila na nagpapaputok ng baril, lalo ngayong pagsalubong sa bagong taon, no? Pwede nila yung videohan gamit yung kanilang mga cellphone at agad na i-report doon sa pinakamalapit na istasyon ng pulis sa kanilang lugar. Sa paraang yan ay hindi na mahihirapan yung mga pulis natin na hanapin itong mga suspect, lalo kung may maitalang mga stray bullet case doon sa kanilang lugar. At kasabay niyan, naninindigan itong liderato ng PNP na standing yung utos ni General Nartates na within 36 hours ay kailangan maresolba yung mga kaso ng stray bullet at indiscriminate firing sa kanilang area of responsibility kung ayaw nilang masibak yung kanilang mga commander. Ali. Idagdag ko lang, Mar, payuhan natin na sumilong yung mga kababayan natin as much as possible. Wag dun sa mga open spaces. Lalo na kung nanonood tayo ng fireworks dun sa mga designated areas. Kunwari, kung maaring sumilong, tayo'y sumilong para pagbaba ng mga bala ay hindi tayo tamaan. Paalala lamang, kahit pa legal yung paputok, basta't wala sa designated place, sa tamang lugar, ay labag pa rin sa batas. Mar. Tama ka dyan, Ali, no? Sa karaniwan yan, nangyayari yung putukan, isinasabay yung pagpapaputok ng baril pagsapit ng alas 12 ng hating gabi ng 31 ng Disyembre. Kaya doon sa mga kababayan natin, no, kung mayroong ground floor yung kanilang bahay, huwag silang magtambay doon sa taas, no, ng kanilang bahay, doon sila sa pinakababa para kung may babagsak mga bala ay hindi direktang tatama sa kanila. At doon naman sa mga kababayan natin na magpapaputok, yan pang paalala po ng PNP, kung legal man yung dala mong paputok, kailangan doon mo yung gamitin sa mga designated firecracker zone. Okay, bilang huling tanong na lamang, Mar, ito bang nagbebenta ng paputok online? Sino bang hinuhuli? Yung nagtitinda o yung bumibili? Ali, yung mga nagtitinda ng paputok ang target ng mga operasyon. Dahil itong isinasagawa partikular nitong PNP Anti-Cybercrime Group ay ito'y buy-bust operation. So, yung mga seller ang target dito. At ang paalala ng PNP, legal man o illegal yung mga itinitinda mo, bawal yan ibenta online. Ali. Okay, maraming salamat, Mar Gabriel. Mata natin dyan sa Philippine National Police.